Bago ako umalis ng bahay ay nagkape muna ako at yung anak ko ay tulog na tulog pa. Ayan o, hindi kasi ako sanay na hindi magkape sa umaga at hindi rin ako nag-aalmusal. Kape lang, sapat na. At dito, nag-toothbrush muna tayo dito para mawala yung hiningang mabaho sa atin. Pagkatapos ko nga mag-toothbrush ay naghanda na ako at lumabas na ako ng bahay. Nang sa ganon, maayos ko na rin ang aking motor at pagkalabas ko nga dito ay si tatay nagwawalis na sa labas. Ang sipag naman ni tatay o, yan o. Maya-maya pa nga ay pinaandar ko na ang aking motor at pinainit ko na ng medyo matagal nang sa ganon walang dragging pag tumatakbo na kami. Pansin ko lang dito sa motor ko mga pre ay nagdadragging siya pag hindi ko pinapainit yung makina niya. Halimbawa na lang magpaandar mo tapos patakbuhin mo agad ganon ay nagdadragging siya mga pre. Kaya ayun pinapainit ko bago ko siya patakbuhin. Alright, at ito na nga binakbak ko na papunta sa kanyang trabaho ng aking asawa. Sa ganon hindi siya malilate. Maya-maya nga lang ay narating na rin namin ang kanyang pinagtatrabahuan dito sa Cubao. At agad-agad naman siyang bumaba sa aking motor at ako naman nagbihis na ako nang sa ganon makapaghanda. Pagkatapos ko nga magbihis ay nag-online na ako sa aking platform sa Mobit at ayun na nga may pumasok naman na kaagad na booking at narating na rin natin ang pick up location ni Sir at pagdating natin dito ay dito naman na kaagad si Sir at isinakay na natin at ito na pinakbak ko na 12 minutes and 3.3 kilometers ang aming lalakbayin papunta sa kanyang drop off location. Alright, pansin ko lang si Sir dito, napakagaling sumakay sa motor ko, halos wala akong dala. Ganun talaga pag sanay na siguro sumakay. Wala lang, kinuwento ko lang. Maya-maya nga lang ay narating na rin namin ang drop off location ni Sir at kinuha ko na agad yung helmet na gamit-gamit niya. 64 pesos nga pala ang kanyang babayaran. Diretso na yan sa cash wallet natin sa Mobit. At pagka-drop ka natin dito kay Sir ay may pumasok naman na kaagad na booking. Dito pala sa San Juan natin hinatid si Sir. Buti na lang talaga may pumasok naman na kaagad at hindi pa nga natin na isakay si Madam ay nagbayad na siya ng 120 pesos pero ang babayaran niya dapat dito is 103 lang. O diba may tip na tayo kaagad. Maraming salamat sa iyo Madam. 21 minutes and 7 kilometers ang aming lalakbayin papuntang Maynila mga pre. Kaya ayun binakbak ko na. Hindi pa nga natin na-drop si Ma'am ay may pumasok naman na kaagad na booking dahil nga naka-auto accept tayo. At ito na narating na rin namin ang drop off location ni Madam. 103 lang sana ang kanyang babayaran pero binigyan tayo 125 pesos. Maraming salamat sa iyo Madam sa ulitin. At ito na mga pre, pangatlong booking natin ay pinuntahan ko naman na kaagad sa pick up location ni Madam. At ito na, pinick up na natin 7 minutes and 1.7 kilometers ang aming lalakbayin papunta sa kanyang drop off location ni Madam. Puro gurami na naman tayo mga pre, pero okay lang yan. Sunod-sunod naman yung ating mga booking ngayon. 50 pesos nga pala ang kanyang babayaran. Diretso na yan sa cash wallet ni Mobit. Pagka-drop na natin, may pumasok naman na kaagad na booking dahil nga auto accept nga tayo. Kaya ayun, pinuntahan naman natin. Dito pala yung mga pre sa may Sampaloc, Maynila. Alright, binigay ko na yung helmet kay Madam nang sa ganon makasakay na siya sa aking motor na makaalis na kami papunta sa kanyang destination mga pre. 11 minutes and 3.4 kilometers ang aming lalakbayin papunta sa kanyang destination. Alright, maya-maya pa ay narating na rin namin ang drop off location ni Madam. Maraming salamat sa iyo Madam. Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ay ito ang ating kinita mga pre. Maraming salamat talaga.